Kinabukasan, nagpunta na ang buong Sakamoto family sa Tokyo Sugar Park kasama sina Shin at Lu, at kitang-kita sa mga mukha nila na na-enjoy nila ang pirate ship ride, maliban kay Sakamoto at kay Lu na nasusuka dahil sa hilo. Dahil dito ay naupo muna sila sa isang bench para magpahinga at inalok naman ni Hana ang kanyang tatay ng ice cream. Matapos nilang lahat kumain ng ice cream ay nasusuka pa rin si Sakamoto kaya naisipan na ni Shin na tumawag ng doktor. Pero pinainom na lang ni Aoi si Sakamoto ng tubig. Habang sina Hana at Lu ay naghahanap kung anong masayang sunod na gawin dito sa Tokyo Sugar Park, sinuggest ni Hana na pumunta sa Tokyo Dome dahil cute ang mascot na nandito na isang mataba at malakas na bunny. Sinabi naman ni Lu na katulad lang rin yun ng boss niya na si Sakamoto. Tuwang-tuwa naman si Aoi na makitang magkakasama ang buong grupo sa park ngayon na nag-enjoy. Kaya inaya niya silang lahat na mag-enjoy ng gusto ngayong araw. Naging speechless naman sina Sakamoto, Shin, at Lu. Alam nilang mahihirapan silang enjoyin ng payapa ang araw ngayon dahil ini-expect nilang maya-maya lang ay may mga darating na mga hitmen at assassins na ang target ay si Sakamoto. At ito ay dahil sa nalaman nila kahapon kay Negumo na may first billion yen na price tag sa ulo ni Sakamoto. Naisip ni Shin na kung hindi dahil sa problema na yun ay magiging masayang day off sana ang araw nila ngayon. Kaya kinusap niya si Lu ng masinsinan. Sinabi ni Shin na dapat magtulungan silang dalawa ni Lu na siguraduhin maging masaya ang araw ngayon ng Sakamoto family habang silang dalawa ang baalang mag-eliminate sa sinumang kalaban ang dumating sa park. Nagreklamo si Lu dahil mahirap makita kung nasaan ang mga kalaban nila gawa ng sobrang dami ng tao ngayon sa park, pero sinabi ni Shin na wala pa naman silang kalaban ngayon. Napatanong naman si Lu kung paano siya nakasisigurado. Apparently, hindi pa pala alam ni Lu na isang clairvoyant si Shin kaya inexplain ni Shin na kaya niyang makabasa ng isip ng kahit sino sa loob ng 20-meter radius. At kung meron mang taong may planong pumatay ay nahuhuli niya ang intensified emotions nito. Nagulat si Lu sa nalaman niya at tinanong si Shin kung lagi ba niyang nababasa ang isip niya simula pa noon. Pero inexplain ni Shin na hindi siya automatic na nakakatanggap ng thoughts ng iba dahil kailangan niya munang magtunin na parang sa radyo bago magamit ang kanyang ability. At naiirita na rin siya na paulit-ulit nudge-explain nito sa mga tao. Tinanong naman ni Lu si Shin kung paano siya nagkaroon ng ganong klaseng abilidad. Pero hindi na nakasagot si Shin dahil kinailangan na niyang warningan si Sakamoto gawa ng meron na siyang na-sense na kalaban malapit sa kanila. Ayon sa mind-reading ability ni Shin ay nasa bandang 4 o'clock ni Sakamoto at nakadisguise bilang isang janitor. Ito ang unang kalaban na makakaharap nila ngayon, ang janitor assassin na si Kuriningu. Nabilib pa nga ang kalabang hitman kay Sakamoto sa lakas ng loob niya na dalhin ang buong pamilya niya sa isang family outing sa current situation niya. Nag-unsheath na siya ng hidden blade mula sa kanyang mop habang si Lu naman ay dinistract sina Aoi at Hana, para hindi makita ng magnanay ang susunod na gagawin ni Sakamoto. Sinimulan na ni Kuriningu ang kanyang pag-atake kay Sakamoto, pero sobrang bilis na bigla na lang kinuha ni Sakamoto ang pen na nasa front pocket ni Kuri at sinaksak ito sa gitna ng kanyang dibdib. Pero ang importante ay hindi ito nakita ng anak niyang si Hana. Na-stun in place si Kuri at hindi na makagalaw matapos niyang magulat na bigla na lang siyang nasaksak ni Sakamoto ng sarili niyang pen nang hindi man lang siya tinitingnan. Sunod nito ay mabilis na kinuha ni Shin at Lu si Kuri at dinala sa labas ng park sa isang forest area. Bilib na bilib si Lu dahil nagawa ni Sakamoto yun nang hindi man lang tumitingin sa kalaban. Pero hindi lang yun, dahil napansin ni Shin na sobrang precise ng area na sinaksak ni Sakamoto at nagawa pa niyang iwasan ang vital organs at arteries ng kalaban. At dahil dito, retirado na sa pag-assassin si Kuriningu. Makikita natin ngayon na meron palang nanunood sa kanila sa malayo na isang cool guy na may malalim na eye bags at may suot na maangas na black hoop earrings. Na-disappoint siya nung makitang hindi pa rin pinapalitan ni Kuri ang janitor gimmick niya dahil laos na raw ang style na ito. Nilapitan niya ang katawan ni Kuri sa gubat at na-disappoint na naman siya nang malaman na hindi pala tinuluyan ni Sakamoto na patayin si Kuri. Kaya pinagdudahan pa niya kung tunay ba talagang dating legendary hitman si Sakamoto. Bukod pa doon ay inisip rin niya na delikadong kalaban din talaga ang clairvoyant na si Shin, dahil kakailanganin pa niyang i-clear ang kanyang isipan bago pa lumapit sa kanila. Kaya yun mismo ang ginawa niya at sinubukan na rin niyang makalapit kina Lu at Shin. Napatigil sa paglalakad si Shin dahil meron siyang naramdaman na kakaiba, pero hindi niya ma-point out kung ano talaga yun. Tapos, bigla na lang nasa tabi na pala nila ang cool guy na kalaban at walang kamalay-malay si Shin at si Lu nakasabay nila itong pumasok at sumakay sa roller coaster ride kasunod ng pamilya ni Sakamoto.
Napatanong si Lu kay Shin kung bakit naman sa pinakalikod sila naupo sa roller coaster. At sagot ni Shin ay dahil ang backseat ang pinakamasayang upuan dito. Excited na sumakay si Aoi sa roller coaster, pero si Sakamoto kinakabahan na agad. Kampante pa ng una si Lu dahil akala niya ay malabong may umatake sa kanila habang nakasakay sa roller coaster, pero nung nakita niya ang likuran ng ulo ng cool guy na kalaban na nakaupo sa harap nila, bigla siyang nataranta. Tinanong ni Shin si Lu kung sigurado ba siya dahil wala naman siyang nababasang masamang iniisip yung lalaking may silver hair na tinutukoy niya. Pero sabi ni Lu ay malakas ang kutob niya at kabisado niya ang itsura ng mga bad guys. Mukhang narinig ng kalaban ang usapan ng dalawa at naramdaman niyang nabisto na siya. Tapos ay tumingin siya sa likod niya directly kay Shin ng may masama at nakakatakot na pagtingin. Dahil dito ay nakumpirma ni Shin ang hinala ni Lu. Nakapagsimula ng humandar ang roller coaster at nasa gitna na sila ng ride na ngayon ay paakyat na sa top, kaya hindi na magawang matanggal ni Shin ang safety bars. Habang bumababa na ng mabilis ang rides ay nakita ni Shin na bigla nang nilabas ng kalaban ang kanyang handgun, pero dahil huli na ang lahat para makakilos pa si Shin ay agad na lang niyang binanggit kay Sakamoto gamit ang kanilang comms na may nakalagpas sa kanyang kalaban na nakaupo Rose sa kanyang likod. Agad na pinaputukan ng kalaban si Sakamoto pero nakalingon nito just in time para masangga ang bala gamit ang kanyang bulletproof na eyeglasses. Ikinagulat ito ng kalaban na hindi inasahang magiging mahirap na katapat ang target niyang si Sakamoto. Hindi na makatiis si Shin sa sobrang pag-aalala kaya nilabas na rin niya ang baril niya para sirain ang safety bars niya habang sinisigawan siya ni Lu na sinabing isa siyang baliw, lalo na't ginawa pa talaga ito ni Shin habang nasa loop-de-loop part ng ride. Tinanggal na ni Shin ang safety bars niya at sinabihan si Lu na bigyan siya ng backup. Tumalon siya mula sa seat niya sa oras na naka-upside down na ang ride nila. Ginawa niya ito para sa pagbaba niya ay masaktuhan niya ang timing ng pagdating ng ride sa baba niya. Napatingin sa taas ang kalaban at na-caught off guard siya sa biglang pagbagsak sa kanya ni Shin na bigla siyang hinawakan sa damit ng mahigpit para hilahin pababa mula sa kanyang seat. Bumagsak sila sa railings ng roller coaster at muntikan pang ang mahulog ng tuluyan si Shin pero na-regain pa rin niya ang balance niya at nakatungtong sa rails. Nilapitan si Shin ng kalaban habang sinasabing muntikan na siyang mamatay dahil sa kabaliwan niya. Sinabi naman ni Shin sa kanya na sinira niya ang dapat na masayang araw nila. Dinagdag ni Shin na day off daw ngayon ni Sakamoto kaya siya muna ang magko-cover para sa kanya sa laban nila. Tinanong naman ng kalaban kung isa bang apil ang sinabi niya. Malaki ang pinuproblema ngayon ni Shin sa laban na ito dahil kahit anong gawin niya ay wala siyang mabasang kahit anong bagay sa isipan ng kalaban, malamang ay isa siyang uri ng tao na kusang nauunang kumilos muna bago mag-isip. Nakapag-round trip na ang kanilang ride kaya kinailangan muna nilang tumalon ng mataas para hindi sila masagasaan ng roller coaster. Habang nasa ere pa ang kalaban ay nakapaghagis ito agad ng dalawang kanay papunta sa ulo at sa binti ni Shin. Nakailag ang ulo niya pero tinamaan siya sa binti. Dahil dito ay hindi siya nakapag-landing ng maayos at bigla ring sumama ang pakiramdam niya. Matapos ay biglang sobrang labo na ng kanyang eyesight, sinabi ng kalaban sa kanya na nilagyan niya ang kanyang mga kanay ng sarili niyang blend ng malakas na poison at sigurado siyang ikamamatay niya ito. Nagawa pang tumukod ni Shin at labanan ng poison habang sinabing hindi alam ng kalaban kung ano ang mangyayari sa future. Pero out of nowhere ay bigla na lang sinabi ng kalaban na tama ang iniisip niya nung nakita niya ang mga mata ni Sakamoto na nagsasabing ayaw niyang mamatay. At ayon sa kalaban ay ito ang mga ng isang loser. At nairita si Shin nung marinig ito. Dinagdag ng kalaban na kitang-kita sa mga mata ni Sakamoto ang fear of death na ginagawang mahina ang isang tao dahil hindi tulad niya at ng ibang taong hindi takot mamatay ay kaya nilang kumilos ng mabilis at agad-agad na nakakapag-decide kung ano ang kanilang next move. Sinabi rin ng kalaban na ganun rin si Shin na takot namang matamaan ng kanay kaya mas lalong madali siyang tinamaan nito. Lalo pang nairita si Shin sa kanya at sinabing delusional siya. Kinumpirma naman ni Shin sa kalaban na totoong takot nga mamatay si Sakamoto. Pero, ito ay dahil nasa gitna siya ng isang napakahirap na misyon. At ang misyon na ito ay ang pagprotekte sa kanyang buong pamilya. Dinagdag ni Shin na ang sinuman na lumalaban dahil merong kailangan protektahan ay lalong lumalaban ng desperado. At, hindi lang si Sakamoto ang tinutukoy ni Shin dito kundi ang sarili rin niya. Pero tinanong lang siya ng kalaban kung nakakakita pa ba siya dahil malamang ay malapit na siyang mabulag by this time. Ang pathetic na rin daw niya masyado dahil masyado ng desperado pakinggan ang mga palusot niya. Sinabi ni Shin na hindi na importante kung nakakakita pa siya o hindi na, kaya naghanda na siyang gawin ang nag-iisang niyang option. Nakapag round trip na ulit ang roller coaster kaya kinailangan uli nilang dalawa na talunan uli ito.
Pero habang nasa ere ay nagulat ang kalaban sa nakita niyang ginawa ni Shin, at hindi niya maintindihan kung ano ang binabalak nito. Kaya pala hindi tumalo ng mataas si Shin ay dahil balak niyang gamiting platform ang backseat ng roller coaster. Gamit ito ay sinalubong niya ang kalaban at muling hinawakan sa damit para kaladkarin sa backseat. Pero imbis na na-intimidate ang kalaban ay mas lalo pang natanggal ang kanyang boredom sa laban. Agad siyang tumira ng poison dart galing sa bibig at tinamaan nito si Shin sa kaliwang balikat. Desperado na si Shin dahil kanina pa niya hindi maisahan ang kalaban. Sinubukan niyang maghanap ng makakatulong sa kanya mula sa paligid niya pero puro pang normal na bakasyonista lang ang mga thoughts na nababasa niya. Hanggang sa merong nag-stand out na isang thought na nagsasabing masarap ang popcorn na kinakain niya. Dahil dito ay agad niyang tinulak ang kalaban na meron pa sanang balak na saksakin siya gamit ang dagger. Malakas ang pagtulak niya at sabay silang nahulog mula sa itaas. Sa baba nila, dito ginaganap ang stag e-play ng Tokyo Sugar Park at saktong sa gitna pa ng stage sila biglang bumulusok. Sinira ng pagbagsak nilang dalawa dito ang buong stage. Ligtas na nakabangon paupo ang kalaban na pinagalitan ng isa sa mga actors. Tapos ay may bunny mascot na bilgang tinulak ang aktor at pinatabi siya sa stage. Sinabi ng mascot na ito na mas madali na siyang nakakakita ngayon. At apparently, si Shin pala ang nasa loob ng mascot costume. Habang naglalabas ng mga kanay, tinanong naman ng kalaban si Shin kung gusto ba niyang bigyan ang mga bata ng isang violent na show. Dahil sigurado ang kalaban na hindi pera nakaka-recover ang eyesight ni Shin. Pero sa isang iglap lang ay biglang nakatanggap ang kalaban sa pisngi ng isang malakas na Sugar's Rabbit Punch. Napuruhan siya nito at hindi siya makapaniwala sa nangyari. Habang ang mga spectators naman ay nag-cheer ng malakas para kay Sugar. Dinura ng kalaban ang nabasag niyang ipin at sinubukang gumanti kay Shin gamit ang kanyang dagger. Pero naiilagan ni Shin ang lahat ng atake niya. Sunod ay nagawang mas alo ni Shin ang braso niya at agad siyang nakatanggap ng rabbit right uppercut. Habang nilalasap ang suntok ni Shin ay napapaisip siya dahil hindi niya maintindihan kung paano nakakagalaw si Shin ng bulag na parang nakakakita parent. Meanwhile sa area ng mga spectators, na-impress si Aoi sa show dahil sa sobrang realistic ng fight scene. Pero alam ni Sakamoto ang totoong nangyayari. Natuwa pa nga si Hana at si Aoi sa kanya dahil mukha siyang isang bata na hindi maalis ang mga mata sa pinapanood. Pero actually, may katotohanan naman talaga sa sinabi ni Hana dahil ang laman lang ng isip ngayon ni Sakamoto ay ang mga moves na dapat gawin ni Sugar Bunny sa laban base sa napapanood niyang ginagawa ng kalaban, at apparently, itong mga thoughts mismo ni Sakamoto ang walang tigil na binabasa ni Shin at sinusundan para magamit sa laban. Hindi mapagtanto ng kalaban kung bakit mabilis na nag-wear off ang epekto ng kanyang poison, at kung bakit lalong mas gumaling pa si Shin sa pakikipaglaban na tila nagagawa pang basahin ang bawat galaw niya. Nakapag-trash talk pa nga si Shin sa kalaban at tinanong kung ba't siya naman ngayon ang nagdadahilan sa hirap ng laban, at masyado siyang nagsa-stand out para sa isang hitman. Nagalit ang kalaban at nakapagbigay ng isang surprise slash sa mukha ni Sugar Bunny. Pero hindi niya napuruhan si Shin, napunit lang niya ang maskara ni Shin at nagulat nang makitang nakasara lang ang mga mata ni Shin all throughout the fight. Sinabi na ni Sakamoto kay Shin na tapos na ang laban dahil nakapagbigay na si Shin sa kalaban ng malakas na flying kick na ang pangalan ay Deadly Dynamite Rabbit Shock. Tinapos ng ultimate move na ito ang kalaban at nagsipag cheer na ang lahat para kay Sugar. Nag-exchange ng thumbs up of approval sina Sakamoto at Shin, habang sila naman na kinalimutan na ng lahat ay naiwang nakasakay parent sa roller coaster na naghihintay lang sa kanila. Matapos ng ilang sandali ay magkakasama na uli ang grupo nina Sakamoto, Shin, at Lu. At dinala nila ang kaaway sa isang corner sa park na hindi matao. Sinimula na ni Lu na patekan ng antidote ang mga mata ni Shin, pero overacting masyado si Shin na parang baby kaya nahirapan si Lu na lagyan ng antidote ang kabila niyang mata. Kung iisipin mo nga naman, siguradong mahapdi ang pakiramdam ng antidote sa mata dahil malakas na klaseng lason ang ginagamot nito. Sinabi ni Lu na mabuti na lang at may dalang antidote sa bulsa ang kalaban kaya meron silang magamit. Pero sinabi naman ng kalaban na normal na practice lang yun sa kanilang mga gumagamit ng poisons. Tinanong na ni Sakamoto ang cool guy kung sino ang nag-hire sa kanya. Pero bago siya magsalita ay tinanong niya muna si Sakamoto kung papakawalan ba nila siya pag binigay niya ang sagot. Mukhang hindi natuwa si Lu sa sagot niya kaya kinuha ni Lu ang sariling poison blade ng kalaban at gamit ito ay sinugatan ni Lu ang balikat ng kalaban. Matapos ay ininterrogate niya ang kalaban at sinabing hindi niya pipigilan ang pagpatak ng antidote niya hanggang sa maubos ito hanggat hindi siya nagsasalita. Habang si Shin naman ay nagpanik dahil hindi pa napapatekan ni Lu ang kabilang mata ni Shin.
Dahil dito ay nagsalita na rin agad ang kalaban at sinabing ang assassin agency ng Don Deng Kai Limited ang nag-hire sa kanya. Isa raw itong shady na company na expert pagdating sa mga high-risk one-man operations. Binalik ni Shin sa kalaban ang mga mayayabang niyang salita kanina tungkol sa pagiging hindi takot mamatay. Sumangayon pa rin ang kalaban at sinabing hindi naman talaga niya gustong mamatay. Ang job niya galing sa company ay isa lamang gig para sa kanya at hindi naman siya loyal sa Don Deng Kai in the first place. Tinanong naman ni Shin ang kalaban kung isa ba siyang JAA hitman. At sinabi nitong oo naman. Hindi alam ni Lo kung ano ang ibig sabihin ng JAA kaya pinakita ni Shin sa kanya ang ID niya na galing sa Japanese Association of Assassins, isang professional organization para sa kanilang mga assassins. Ang JAA na ibig sabihin ay Japanese Association of Assassins. Dating JAA member sina Shin at Sakamoto at meron lamang less than 400 official members ito. Mukha raw itong isang driver's license sabi ni Lu. Pero sabi ni Shin na hindi tulad nun ay hindi ganun kadaling makakuha ng ID ng JAA. Tinanong ng kalaban si Sakamoto kung totoo ba ang mga rumors tungkol sa kanya na sinasabing galing daw siya sa isang grupo na tinatawag na Order. Walang maisagot si Sakamoto samantalang si Shin naman ay nagtataka kung ano ito dahil wala siyang idea tungkol dun. Pero mukhang ang silence pa lang ni Sakamoto ay sapat na para makumpirma ng kalaban na totoo ngang nudge exist ang Order at hindi ito isa lamang urban legend. Naputol ang kanilang usapan nung bigla nang dumating sina Aoi at Hana na kanina pa pala sila hinahanap. Nagugutom na raw silang dalawa kaya inaya na nila ang tatlo na kumain sa isang tabi ng lunch na hinanda ni Hana. Pero bago umalis, binalaan muna ni Shin ang kalaban na wag na niyang muling guluhin sila. Tinanong naman ng kalaban si Shin kung talaga bang hindi nila siya papatayin. At sobrang nagulat ang kalaban nung sinabi ni Shin na wala silang balak patayin siya dahil nasa park lang naman talaga sila para mag-enjoy ng araw. Nung medyo nakalayo na ng onti ang grupo ni Sakamoto ay biglang tumakbo pabalik si Hana para dikitan ng cute na adhesive bandage na may heart ang braso ng kalaban. Nagpaalam si Hana sa kanya bago umalis at sinabing ang galing daw niya sa show kanina. Tumuloy na ang grupo ni Sakamoto at iniwan na nila ang kalaban na hindi maintindihan ang nangyayari. Sinubukan pa niyang tumakas at putulin ang kanyang bondage habang iniisip na parang isang malaking biro lang ang lahat na nangyari sa kanya ngayon. Pero bigla na lang niyang hinagis palayo ang kanyang blade at sinabi sa sarili na pointless na pag nag-attempt pa siya uli na patayin si Sakamoto. Mas mabuti pang sumakay na lang uli siya ng isa pang roller coaster ride at umuwi na lang. Habang kumakain ng lunch sa in-house cafe, biglang nag-express si Shin ng pag-aalala. First time lang niyang ma-experience na malaso ng ganun kalala at nahihilo pa rin siya ng matindi dahil dito kaya hindi pa niya magamit ng maayos ang kanyang mind-reading ability. Dahil dito ay sinuggest na lang ni Lu kay Sakamoto na baka pwedeng umuwi na muna sila, habang humingi naman ng tawad si Shin. Pagbalik ni Aoi sa kanilang table na may bitbit na fries at drinks, malungkot ang kanyang mukha na tinawag ang atensyon ng lahat. Tinanong niya kung meron bang tinatago sa kanya ang tatlo dahil medyo weird daw ang behavior nila ngayon. Ang intense ng reaksyon ng tatlo sa tanong ni Aoi na mukhang kinakabahan ng sobra at nabisto na. Meanwhile sa entrance ng Sugar Park ay meron namang dumating na magpartner na dalawang hitman. Ang isa sa kanila ay aroganteng klaseng tao na sobrang tapang, at ang isa naman ay seryosong tao, pero kalmado lang tingnan. Ito ang itsura ng dalawa. May suot na dress shoes with heels, sexy shorts, at tube top with suit jacket so obiguro na may moon tattoo sa ilalim ng collarbone. At ang lalaki naman na si Boiled ay may suot na rubber shoes, loose pants, summer polo, at beanie hat. Parehas rin silang gumagamit ng shades. Nag-trash talk muna si Obiguro kay Boiled at sinabing huwag siyang masyadong magyabang dahil hindi naman siya ganun ka-great na tao. Emotional abuse daw ang ginagawa niya sa sarili niya. Bigla namang napasigaw ng malakas na, "Hey," si Boiled sa kanya. Nagulat si Obiguro pero hindi naman pala galit si Boiled. Meron lang palang mga langgam sa harap ni Obiguro at ayaw ni Boiled na makapatay ng mga langgam dahil sa kanyang motto na ang targets lang ang dapat pinapatay sa tuwing may misyon. Sinabi lang ni Obiguro sa kanya na wag siyang umasta na parang isang great na tao, pero in the inside sa kanyang isipan ay kinikilig siya dahil ang hot ng pagkakasabi ni Boiled. Tapos ay muling sumigaw si Boiled ng "Hey," at tinanong si Obiguro kung masakit na ba ang mga paa niya dahil sa heels na suot niya. Nagkunwaring galit pa rin si Obiguro pero ang totoo ay kinikilig na naman siya dahil ang sweet sa kanya ni Boiled. Makikita natin ngayon sa banyo ang cool guy with earrings na natalo sa laban kanina ni Shin. Binisita siya ni Boiled dito para kausapin at tinawag siya nito sa pangalan niya na Tatsu.
Nagulat si Tatsu at wala na siyang nagawa dahil bigla na lang may mabigat na kamay na bumagsak sa ulo niya mula sa taas. Tapos ay bumagsak siya sa sahig dahil dinaganan siya at inupuan ni Obiguro. Tinawag ni Tatsu si Obiguro na isang mabigat na old hag. At ang bawi naman ni Obiguro sa kanya ay hindi pero nagbago ang pagiging isip bata niya at ang pagiging bastos ng kanyang bibig. Tapos bigla na namang sumigaw si Boiled na ikinagulat ni Obiguro. Sinabi sa kanya ni Boiled na hindi dapat umuupo ng nakabakaka ang legs ang isang lady na tulad niya. Nahihirapan tuloy si Boiled na tumingin kay Obiguro. Biglang niyang pinagdikit ang kanyang legs at kinilig pa siya dahil tinawag siyang isang lady ni Boiled. Tinanong ni Tatsu kung anong gusto nilang dalawa sa kanya. Sinabi ng dalawa na pinuntahan lang muna nila si Tatsu para lang siguraduhin na mabantayan siya at hindi siya mamatay. At excited pa nga si Obiguro na ma-meet for the first time ang legend na si Taro Sakamoto. Naalala ni Boiled na hindi pa nga pala nami-meet ni Obiguro si Sakamoto before. At dahil dito ay sumakit pa nga bigla ang peklat niya sa kaliwang pisngi. Napatanong si Obiguro kung kay Sakamoto ba nanggaling ang peklat niyang yun pero mabilis na tumanggi si Boiled at sinabing nadapa lang siya nung isang araw. Sa isip-isip ni Tatsu ay ang kwela masyado ng banter ng dalawa sa isa't isa at para silang mga nakakatuwang mga bata tingnan. Pero, sa likod nitong appearance na ito, silang dalawa ang tinatawag na powerhouse duo of the Dondenkai at silang dalawa mismo ang pumatay ng 200 na tao sa Ronreiko incident na nangyari 2 years ago. Kaya sigurado si Tatsu na wala ng pag-asa pang makasurvive sina Sakamoto at Shin. Balikan natin ang pagtanong ni Aoi sa tatlo kung meron ba silang tinatago sa kanya. At syempre, todo deny sila. Tinanong sila ni Aoi kung masama lang ba ang pakiramdam nila dahil kulang ang lunch na binaon nila para sa kanila. Sabay tinanong naman ni Hana ang kanyang daddy kung hindi ba siya masaya. Sinagot ni Shin at Nilu sa kanila na maayos naman ang pakiramdam nila at sobrang saya daw nila at dahil sa sobrang saya ay napatalon pa nga raw si Shin sa roller coaster kanina. Habang si Sakamoto naman ay todo sa pag-nod in agreement, napaniwala naman nila si Aoi at sinabi pa niya na mukhang nagkamali lang siya ng hinala. Nagbulungan ang tatlo dahil ngayon ay naipit na nila ang sarili nila sa isang napakakomplikadong sitwasyon matapos nilang magsinungaling. Pero, mabuti na lang ay nasa isang open space sila ngayon kung saan malabong merong bigla na lang mag-assassination attempt sa kanila. Habang nagbubulungan sila ay nagsalita na si Aoi at sinabing alam na nila ni Hana kung saan ang sunod nilang gustong puntahan. Nag-thumbs up pa nga sina Sakamoto at sinabi pa nilang tatlo na okay lang sa kanila kahit saan basta gusto nilang dalawa. Tapos, biglang tinuro ni Aoi at ni Hana na sa haunted house pala nila gustong pumunta. Sobrang epic at nakakatawa ang reactions ng tatlo dahil sobrang perfect ng location ng haunted house para sa assassination attempts. Pagpasok nila sa haunted house ay binulaga agad sila ng kanilang welcome guide na kamukha ni Sadako. Sa loob ay mas kinakabahan pa si Aoi at si Lo kaysa kay Hana na hindi nagpapakita ng kahit anong takot. After a while ay iniwan na rin sila ng kanilang guide para sila na ang bahala na mag-enjoy sa loob. At dahil dito ay agad nilabas ni Lu ang baon niyang anxiety meds at tinungga niya ang buong bote. Si Sakamoto at si Shin ang nakapwesto sa pinakalikuran ng grupo at biglang merong lumabas sa likod nila na muntong naka-lab coat. At dito ay malalaman natin na pinapanood pala nina Obiguro at Boiled ang grupo nina Sakamoto via CCTV. At sinabi pa nga ni Boiled na excited na siyang makapanood ng splatter horror. Biglang merong zombie na lumitaw sa tabi ni Lu. Kaya napakalakas ng sigaw na nilabas niya sa sobrang takot na napatikip pa nga ng tenga si Shin, samantalang natuwa pa nga sa excitement si Hana at si Aoi. Sobrang impressive ng haunted house na ito na maraming years na palang active at ang ganda rin ng concept ng isang abandonadong ospital. Nagbulungan uli sina Shin at Sakamoto at sinabing mabuti naman ay masaya ang pamilya pero hindi dapat sila maging kampante dahil mataas ang chance na may makakalaban sila ngayon dito. At ayun na nga. Kakasabi pa lang nila at meron na agad isang assassin na naglabas ng kutsilyo at sinubukang i-slit ang throat ni Shin, pero kahit na nakasuppress parent sa ngayon ang mind-reading ability niya ay reliable parent ang kanyang natural reflexes at intuition kaya nakailag parent siya. Akala ng magnanay na sina Aoi at Hana ay isang zombie lang ito sa haunted house kaya na-excite pa sila. Wala silang idea na tunay na kalaban na ito. Si Sakamoto naman ang sunod na inatake ng zombie pero pinangsanggalang ni Sakamoto ang hawak niyang flashlight at tinitigin niya sa mata ang zombie. Sa sobrang lakas ng intimidation ng tingin ni Sakamoto ay na-frozen in place ang zombie na hindi na makagalaw. Na-impress naman si Shin dahil nagawa pa ring itago ni Sakamoto ang move niya na yun sa blind spot ni Aoi.
Sa mabilis na pangyayari na yun ay nagawa pa palang kunin ni Sakamoto sa zombie ang rookie assassin's license nito na inabot niya kay Shin. Naging kampante pa nga si Shin dahil iniisip niya na baka puro amateurs lang ang mga assassins na nasa loob ng haunted house. Pero hindi pa nakasisigurado si Sakamoto kung yun ba talaga ang case. Na-impress si Obiguro sa napanood niya dahil ang bilis pala talaga gumalaw ni Sakamoto kahit na mataba siya. Kaya ngayon ay gusto naman niya makita siyang mag-all out. Sinabihan naman ni Boiled si Obiguro na huwag niyang masyadong paglaruan si Sakamoto dahil balak niyang maging hard-boiled sa kanya. Nairita naman si Obiguro kay Boiled dahil ang ingay ng paggamit niya sa hand grip exerciser na palagi na lang niyang ginagamit sa tuwing na-stress. Sinabi rin ni Obiguro na huwag siyang mag-alala dahil hahayaan naman niya siya na kumuha kay Sakamoto dahil sa pagkakaalam niya ay special friend ni Boiled si Sakamoto. Pero ang response ni Boiled nung tinanong siya ni Obiguro kung special friend niya si Sakamoto ay nagbukas lang siya ng bote ng rum at tinungga ito habang sinasabing hindi niya tinuturing na kaibigan ang jerk na yun. Napakwento pa siya kay Obiguro ng history niya nung nag-aaral pa siya sa Japan Cleaner Creation o kung tawagin ay JCC, isang assassin training school. Naka-leather jacket pa ang pormahan niya noon at nasa iisang school pa sila noon ni Sakamoto. Noon pa lang ay gusto na niyang kilalanin at kaibiganin si Sakamoto dahil alam niyang super lakas nito lalo na kung paano winasak ni Sakamoto ang isa sa mga kaibigan niya. Pero imbis na i-avenge ang kaibigan niya ay sinabi lang niya kay Sakamoto na gusto niya siya dahil isa siyang hard-boiled guy. Ayon kay Boiled ay marami silang similarities ni Sakamoto at parati silang magkasama kahit sa labas ng klase at mga assignments. Pero isang araw sa cafeteria nung Valentine's Day, pinaniniwalaan ni Boiled na imposibleng makatanggap silang dalawa ng kahit isang tsokolate mula sa isang babae dahil masyado silang hard-boiled na klase ng lalaki. Pero napahiya ng sobra si Boiled sa sinabi niya dahil biglang merong lumapit na 3 babae kay Sakamoto at ang isa sa kanila ay dinalhan siya ng chocolates na hinugis mula sa mismong bullet casings ng paboritong Magnum ni Sakamoto. Masakit para kay Boiled na ma-witness ito, lalong-lalo na nung binuksan ni Sakamoto ang locker niya at nakita niyang punong-puno pala ito ng sobrang daming regalo mula sa iba't ibang mga babae. Matapos ay bigla namang dumating si Negumo sa locker area at may dala-dala pang isang malaking kariton ng mga tsokolate galing sa mga babae ng assassin department. Tinanong ni Negumo si Sakamoto kung sino yung kasama niya, pero ang sinagot lang ni Sakamoto ay hindi niya alam. Tapos ay sumama na si Sakamoto kay Negumo at sinabihan na lang niya si Boiled na kunin na lang niya ang mga chocolates na nasa locker niya kung gusto niya. Narinig pa ni Boiled sa malayo si Negumo na kausap si Sakamoto at sinabing hindi pa niya tinanggap yung mga chocolates na binibigay sana sa kanya ng mga babae sa poison department. Sinabi ni Boiled kay Obiguro na inakala lang niya na two of a kind sila ni Sakamoto, pero hindi pala siya hard-boiled tulad niya. Nagulat naman si Obiguro nang malaman na isang misunderstanding lang pala ang pinagmulan ng galit ni Boiled kay Sakamoto. Kaya sabi ni Boiled, ang laban nila ngayon is to settle an old score. Pero hindi ibig sabihin nun ay meron siyang tinatagong grudge. Nakatean naman si Obiguro kay Boiled na nakuha pang magmatigas. Going back kina Sakamoto, kitang-kita ang pagod ni Shin at ni Lu dahil sa dami ng mga zombie disguised assassins na nakalaban nila. At matapos ng lahat ng yun ay meron pa ring mga nagsisidatingan. Dahil sa sobrang stress ni Lu ay napatanong na siya kina Aoi at Hana kung pwede na ba silang umuwi. Pero mukhang enjoy na enjoy talaga si Hana dahil ang dami niyang nawi-witness sa action-packed adventure nila dito. Kinumpara ni Shin si Lu kay Hana at sinabing mas matapang pa ang bata kaysa sa kanya. Pero ang response lang ni Lu ay denial sabay tumungga na naman ng bote na hindi malaman ni Shin kung ano ang laman. Sabi ni Lu ay uminom lang siya ng traditional family medicine na nakakapagtaboy ng evil spirits. Hindi na paniwala ni Lu si Shin dahil alam ni Shin na alak talaga ang laman nito kaya napangiti na lang si Lu na parang lasing. Tapos ay bigla na lang merong tumutunog na doorknob sa likod nila na tila may tao sa likod na sinusubukang buksan ang pinto na sira-sira. Medyo kinabahan pa si Shin habang nagtataka ang iba kung sino kaya ang nasa likod ng pinto. Pero dahil lasing na si Lu, bigla na lang niyang binuksan ang pinto habang masayang nakangiti. Napakadaming naglabasan ng mga zombies at sinugod ng mga ito ang grupo ni Sakamoto. Gulat na gulat ang lahat maliban kay Lu na lasing na at masaya pa ring nakangiti. Naghanda na ang grupo na harapin ang isang napakalaking swarm ng mga zombies at madali lang silang iniisa-isa ni Sakamoto. Pero hindi parent sapat ang efforts niya at now-overwhelm parent sina Shin na hindi na magawang protektahan si Aoi at si Hana na for some reason ay nakikiliti lang sa mga nagdadagsaang mga zombies. Suddenly, bigla na lang nakatanggap si Sakamoto ng isang malakas na clothesline out of nowhere mula kay Boiled.
Nagawa nga ni Sakamoto na sanggin ito pero sobrang lakas pair ng impact nito at tumalsik siya ng malakas na nadamay pa nga ang mga zombies na nabangga niya at nagsitalsikan rin. Ngayon ay lumabas na ang powerhouse duo ng Don Denkai para harapin sina Sakamoto in person, matapos ay bila na lang merong ID card na lumipad ng sobrang bilis papunta sa ulo ni Boiled. Hindi niya nagawang ilagan ito ng buo kaya nadaplisan siya nito sa pisngi, exactly sa location ng kanyang scar. At sa lakas ng paghagis nito ay nagawa pa nga nitong bumaon sa dingding. Matapos mag-clear ng smoke ay makikita na natin na si Sakamoto ang naghagis nito sa kanya. Nagdurugo na ang bagong sugat ni Boiled sa pisngi pero bago nila tinuloy ang laban ay tinanong muna niya si Sakamoto kung naaalala pa siya nito. Sadly for Boiled, hindi siya naaalala ni Sakamoto na ang gusto lang sa ngayon ay ang mahanap kung nasa na ang pamilya niya. Mukhang napadpad si Shin sa ibang lugar at hindi rin niya alam kung saan naman napadpad sina Aoi, Hana, at Lu. Pero hindi yun ang immediate problem niya dahil kalaban niya ngayon si Obiguro kasama ang ilang mga zombie assassins. Medyo na-disappoint pa nga si Obiguro dahil yung sidekick lang ang katapat niya ngayon. Tapos, bigla na lang pumasok sa scene si Lu na binigyan si Obiguro ng flying kick sa mukha. Na-excite na ngayon si Obiguro na dumudugo na ang ilong dahil mukhang may makakalaban siyang Drunken Fist style user. Lasing na nga itong si Lu dahil tinawag pa niyang Tai Chi ang kanyang Drunken Fist form. Kasabay ng isang exciting na one-on-one nila ay ang one-on-one naman ni Sakamoto, na handa nang ilabas ang galit niya, at ni Boiled, na umiiyak dahil nasaktan na naman siya sa sinabi ni Sakamoto na hindi na nga siya nakilala, hindi pa maalala. Nag-crack na ng shoulder si Sakamoto dahil nasa mood na siyang makipagbakbakan, habang sina Hana at Aoi naman ay makikitang natutulog ng payapa habang binabantayan ni Shin kung saan maglalaban si Obiguro at Lu. Muling tinanong ni Boiled si Sakamoto kung hindi ba niya siya talaga naaalala, just to confirm. Pero, talagang walang pakialam si Sakamoto sa kanya at gusto lang niya malaman kung nasaan na ang pamilya niya. Bilang isang petty na pagganti ay binalik ni Boiled sa kanya na hindi rin niya masyadong naaalala si Sakamoto. Nauubusan na ng pasensya si Sakamoto dahil hindi pa rin sinasagot ni Boiled ang tanong niya tungkol sa whereabouts ng pamilya niya. At ang sinagot lang ni Boiled sa kanya ay, hindi ako mama mo. Hanapin na lang daw ni Sakamoto mag-isa ang hinahanap niya. Nagalit na si Sakamoto at nagbigay ng straight right punch pero madali lang itong nailega ni Boiled. Matapos ay bigla na lang merong sumabog na parang minibomb na mukha ni Sakamoto. Pero kinain lang ni Sakamoto ang impact at init nun na parang wala lang at agad na nakapagbalik ng left high kick, na madali na namang nailega ni Boiled. Habang umiilag si Boiled ay meron na pala siyang hinandang mga marbles na hinagis niya ng mabilis sa iba't ibang direksyon. Nagdulot ito ng parang maraming bullets na nagre-ricochet sa hallway. Matapos ay biglang bumagal ang galaw ng mga ito sa paligid ni Sakamoto at pagsabi ni Boiled ng bombs, ay sabay-sabay ang mga itong nagsipag-sabog. Pero kinain pa rin ni Sakamoto ang lahat ng yun nang parang wala lang. Bago pa mag-clear ang smoke ay biglang meron ng kamao na lumipad papunta sa mukha ni Sakamoto at ang kamao na ito ay merong suot na gloves na may kasamang dalawang explosive boosters. Napahiga nito si Sakamoto sa sahig at agad na sinundan nito ni Boiled ng isa pang explosive punch na sinapul si Sakamoto sa panga. Sa sobrang lakas ng impact ng suntok ay narinig pa nga ito ni Obiguro na nasa ibang lugar. Pero habang nagsasalita siya ay bigla na lang nasa likod na pala niya si Lu na sobrang bilis na kagalaw para mag-flank. Isang malakas na straight right ang binigay ni Lu pero nagawang sanggi nito ni Obiguro at pinuri pa nga niya si Lu sarcastically bago niya siya sinabunutan. Sabi ni Obiguro kay Lu ay kailangan pa niyang galingan lalo. Sobrang nahilo lalo si Lu sa pagsabunot at pag-alog ni Obiguro sa ulo niya. Consider ang nalasing na nga siya in the first place. Kaya napadapa na lang si Lu sa sahig dahil dito. At pinuntahan na ni Obiguro sina Shin, Aoi, at Hana. Sinabi niya na kaya nilang patayin agad silang lahat instantly kung gugustuhin lang niya. Pero mas hindi na magiging exciting ang laban kung ganon. Kaya pinakuha ni Obiguro si Shin sa mga goons niya at sinabihan si Lu na nakadapa parent sa sahig na bibigyan niya siya ng motivation para magseryoso sa laban. Tinali ng goons si Shin ng mahigpit sa isang nursing bed at naglabas ang isa sa kanila ng isang chainsaw, habang sinasabi ni Obiguro na based on her experience ay nilalabas lang ng isang tao ang tunay niya na lakas kapag ito ay natataranta. Inilapit na ng goon ang chainsaw sa mukha ni Shin na walang magawa kundi magpanik. At sinimulan na ni Obiguro ang pagbilang ng kanyang hourglass. Habang hinuhubad ang kanyang coat, sinabi ni Obiguro ang rules ng kanilang laban. Sa bawat 10 segundo ay dapat nagagawang matamaan ni Lu si Obiguro at least one sa kanilang laban.
At ang parusa kapag hindi nakamit yun ni Lu ay hihiway nila si Shin gamit ang chainsaw. At 5 segundo na nga ang nakakalipas simula nung nag-explain siya kaya sobrang kinabahan na agad si Shin. Pero imbis na lumaban si Lu ay umiyak lang siya at humingi ng tawad kay Shin dahil hindi raw niya kaya ang pinapagawa sa kanya. Nagulat sila na bigla na lang siyang naging isang iyakin na lasing galing sa pagiging masayahing lasing. Ngayon, 3 segundo na lang ang natitira. Meanwhile sa kabilang laban, sinabi ni Boiled kay Sakamoto na 5 taon na ang nakakalipas simula nang nagretiro si Sakamoto. At ang point niya ay malaki na ang nilakas niya sa panahon na yun kaya madali lang niyang pinatumba si Sakamoto ngayon. Habang mabilis na nakatayo si Sakamoto para atakihin si Boiled ay nagbigay pa ng sentiment si Boiled para kay Sakamoto dahil dati raw ay si Sakamoto mismo ang epitome ng pagiging hard-boiled. Pero mabilis na nakapaghagis si Boiled ng isang mini bomb marble na nag-ricochet at rebound sa dingding at sa ceiling papunta sa mukha ni Sakamoto, na nasabugan na naman ng bomba sa mukha. Pinagmalaki ni Boiled kay Sakamoto ang kanyang SBB o kung tawagin ay Super Ball Bombs at ang kanyang RDP o kung tawagan naman ay Rocket Dynamite Punches. Gamit ang dalawang weapons na ito ay kaya niyang lumaban both sa close range at long range. Pero sigurado daw si Boiled na hindi na rin maalala ang mga ito ni Sakamoto. Pero ang iniisip lang ni Sakamoto ay ang door key ng gamit ni Boiled na mga pangalan dito. Pero biglang may naalala si Sakamoto kaya dinala siya nito sa isang flashback. Naalala niya na nung mag-classmates pa pala sila ni Boiled ay inimbento na niya ang ginagamit niya ngayon na gloves na nalalagyan ng dynamite sa loob. Magkasama silang tatlo ni Nagumo na nagiinuman nung panahon na pinakita ni Boiled sa kanila ang kanyang bagong mga inventions. At kahit dati pa ay ang door key na ng dating sa kanya ng mga pananggolan ni Boiled dito. Pero habang nagtatalo si Boiled at si Nagumo tungkol sa pangalan, may ibang bagay na nakakuha sa atensyon ni Sakamoto, ang mga notes ni Boiled na nag-e-explain kung paano gawin at paganahin ang kanyang SBB at RDP. Back to the present, tuloy lang ang laban at tulay parent sa paglalabas si Boiled ng kanyang sama ng loob kay Sakamoto. Dati niyang iniidolo si Sakamoto dahil sobrang galing niya sa kahit anong misyon na ma-assign sa kanya tapos binibigyan pa siya ng mga babae ng tsokolate. Pero ngayon ang hina na raw niya sa pakikipaglaban na nahihirapan na si Boiled na makita siya ng ganito. Habang binibigyan ni Boiled si Sakamoto ng isa pang malakas na straight left, umiyak na naman siya. Sabi niya, mula sa pagiging hard-boiled ay naging half-ass na lang si Sakamoto. Hindi na rin niya magawang protektahan ang sarili niyang pamilya dahil naging isang sobrang matabang tao na lang siya. Pero nung binanggit ni Boiled kay Sakamoto ang pamilya nito ay biglang nag-iba ang aura ni Sakamoto. Nagawa pa ring tamaan ni Boiled si Sakamoto ng isang napakalakas na explosive punch at napatalsik niya si Sakamoto nang hanggang sa kabilang dulo ng hallway. Matapos nito ay nagsindi na ng sigarilyo si Boiled at nagpaalam kay Sakamoto. Tapos, bigla na lang nakaramdam ng sobrang lakas na takot at sobrang intense na kaba si Boiled out of nowhere. At ang illustration ng kanyang pakiramdam ay ang image na ito kung saan ay bigla na lang sobrang daming mga katana na nag-pierce sa torso niya at hinati ang mga braso niya kasabay ng pagpugot sa ulo niya. Ganito na lang katindi ang foreboding biglang gumulat sa kanyang senses at instincts. Matapos ay bigla siyang nakarinig ng may nagsasalita sa likod niya na isang silhouette, tungkol sa mga listahan ng ingredients ng kanyang formula sa paggawa ng explosives, at nagsalita na si Sakamoto na for the second time ay bumalik na naman sa kanyang payat na prime form. Sinabi niyang naaalala niya si Boiled, at simula ngayon ay hindi na siya mag-hold back sa duel nila. Nag-sorry muna si Sakamoto kay Boiled out of respect dahil ngayon lang siya magsiseryoso sa laban nila. Sinabi naman ni Boiled na dahil lang pamayat na siya bigla ay hindi ibig sabihin nito na matatalo na siya ni Sakamoto. Dinagdag ni Boiled na dapat ring bilisan ni Sakamoto ang pakikipaglaban dahil kailangan pa niyang iligtas ang pamilya niyang nasa delikado pa ang kalagayan. Pero sinabi ni Sakamoto ay hindi naman siya nag-aalala para sa kanila. At ang dahilan ni Sakamoto ay dahil may tiwala siya sa buong pamilya niya. Pinagdudahan naman ito ni Boiled at dinismiss lang niya ng madali ang mga sinabi ni Sakamoto na ngayon ay biglang sobrang bilis na gumalaw. Naistorbo ang mapayapang araw sa Sugar Park nung biglang nawasak ang dingding sa 4th floor ng haunted house at ang nakawasak dito ay si Sakamoto at si Boiled na mukhang nagawa paring magkailag. Balikan naman natin ang laban ni na Obiguro at Lu na ongoing parent, kaya ibig sabihin nito ay buhay parent si Shin. Mareklamo at iyakin na lasing parent si Lu, habang si Shin ay nagulat dahil nagagawang makapalag ni Lu kay Obiguro. Dahil nga iyakin si Lu, panay rin ang pagtakbo niya at pag-iwas kay Obiguro. Kaya sinabihan siya nito na tumigil na siya sa kakatakbo at sugurin naman niya siya, lalo na't 1 segundo na lang ang natitira sa timer.
Pero sobrang swerte ni Lu at dahil sa pagtakbo niya ay aksidente pa nga niya ang naihampas sa mukha ni Obiguro ang kanyang long braid. Nairita naman si Shin kasi muntika na silang maubusan ng oras just now. Natuwa naman si Obiguro dahil naramdaman niya ang sakit ng hampas ng buhok ni Lu. Kaya bilang ganti ay tinaas na niya ang paa niya para sa isang axe kick na ang pangalan ay Emperor Killing Style Karate Secret Technique Heel Drop. Direktang tinamaan nito si Lu sa midsection at napasigaw si Shin sa sobrang pag-aalala. Natuwa naman si Obiguro kahit na iniisip niya na tapos na ang laban dahil hindi pa rin niya inasahan na magiging ganun kalakas si Lu. Pero nagulat siya nung marinig na nagagawa pang tumawa ni Lu. Natawa si Lu dahil sobrang nakakatawa para sa kanya yung sigaw ni Shin ng pangalan niya na tunog parang naiipit ang boses. Nagulat naman parehas sina Shin at Obiguro dahil ngayon ay nag-transform na si Lu mula sa pagiging isang iyakin na lasing sa pagiging isang masayahing lasing na tawa ng tawa. Inatake agad ni Obiguro si Lu gamit ang isang straight kick at leg sweep pero parehas na madali lang na nailegan ito ng ni Lu. Hindi makapaniwala si Obiguro sa nagawa ni Lu kaya hinawakan niya muna siya sa damit para hindi niya mailegan ang suntok na ibibigay niya. Nakiliti naman si Lu sa paghawak ni Obiguro. Pero nailegan pa rin ni Lu ang straight right punch mula kay Obiguro at nagawa pa nga niyang halikan ang kanang siko niya na dumaplis sa kanyang buhok. Na-reset muli ang 10-second timer dahil technically ay isa itong contact made. Sobrang ginulat ni Lu si Obiguro dahil nahanapan ni Lu ng butas ang move niya at nakapag-counter-attack pa gamit ang isang malakas na backflip kick. Natuwa at na-impress naman si Obiguro sa sakit na dinala nito sa kanyang chin. Dahil natuwa na si Obiguro ay humingi pa siya kay Lu ng mas matinding mga atake at sinabing dapat sugurin siya ni Lu na parang may balak pumatay. Napatigil naman si Lu sa pag-atake dahil sa sinabi niya. Dahil according sa family rule ng Sakamoto ay bawal silang pumatay ng kahit sino. Nagulat si Shin dahil nagawang sabihin yun ni Lu kay Obiguro with all honesty habang lasing pa. Hindi naman maintindihan ni Obiguro kung ano ang pinagsasabi ni Lu. Inexplain naman ni Lu kay Obiguro na iyon ang rule ng kanyang pamilya na sina Sakamoto, Aoi, Hana, at Shin. Habang sinisipa si Lu ay tinanong ni Obiguro kung bobo ba siya dahil tatlo lang naman ang family members ng Sakamoto. Pero nasalo ni Lu, na mukhang galit na, ang paana pa ng sipa ni Obiguro. Sinabi ni Lu sa kanya na kakasimula pa lang niyang tumira sa Japan pero mabilis siyang natuto kung paano magtrabaho sa tindahan ng Sakamoto family at kahit ang bunso ng pamilya na si Hana ay masaya siyang nakakasama. Isa na ngayong galit na lasing si Lu na naglalabas ng sobrang lakas at nakaka-intimidate na aura. At ramdam na ramdam ito ni Shin at ni Obiguro, na nag-slip up at nagka-lapse of judgment nung makitang meron ng isang malakas na right hook galing kay Lu na hindi na niya magagawa pang ilagan, pero pagtama ng kamao ni Lu sa pisngi ni Obiguro ay nagulat siya sa sobrang hina ng impact na parang dinaikit lang ni Lu ang kamay niya sa pisngi niya. Matapos nito ay paunti-unti nang humupa ang heightened emotions at pagiging lasing ni Lu. At nung naging completely sober na siya ay nagtaka siya kung nasaan na siya at kung ano ang ginagawa niya. Sobrang sakit rin ang ulo niya sa hangover. Nagtaka rin siya kung sino yung babaeng nasa harapan niya. Tapos ay bigla niyang nakita si Shin na nakatali pa rin sa kama kaya tinanong niya kung ano ginagawa niya. Hindi naman maipinta ang mukha ni Shin na may sobrang iritableng reaksyon. Sa wakas ay nagsalita na ng natameme na si Obiguro. Sinabi niya na ang lakas daw ng loob ni Lu dahil nakuha pa niyang pagbigyan siya sa laban nila at hindi tinuloy ang huli niyang suntok. Biglang nandilim ang paningin ni Obiguro at kinabahan sa kanya sina Shin at Lu. Sinabi ni Obiguro na hindi na niya maalala ang huling beses na napilitan siyang lumaban ng ganito kaseryoso. Tapos, ang kanyang masamang pagtingin ay biglang naging isang sobrang saya at malaking ngiti habang hinahawakan niya si Lu sa balikat at binibigyan ng commendation sa galing ng ipinakita niyang pakikipaglaban. Hindi maintindihan ni Shin at ni Lu kung ano na ang nangyayari. Binigyan ni Obiguro si Lu ng hug at sinabing gusto niya sa mga malalakas na tao. Masaya siya dahil binigyan siya ni Lu ng isang exciting na laban, habang si Shin naman ay naiinip na at nagtanong na kung pwede na ba siyang pakawalan ngayon. Sinabi ni Obiguro kay Lu na gusto niyang gawin ulit nila ang laban nila, pero ayaw na ni Lu. Ngayon balikan naman natin ang one-sided na labanan ni Sakamoto at Boiled, kung saan halatang na kay Sakamoto ang upper hand. Pero kahit pa nawawalan na ng malay si Boiled ay pilit pa rin niyang sinusubukang pumalag. Pero ito na ang huling beses sa laban na ito na nakabuelo pa siya para sumuntok dahil sinuntok mismo ni Sakamoto ang kanyang kamao at nagawa pa nga ni Sakamoto na wasakin ang explosive gloves ni Boiled. Matapos ay pinaulanan ni Sakamoto si Boiled ng sunod-sunod na mga sapak sa katawan. At bilang last draw ay nakahagis pa nga si Boiled ng ilang pirasong mga SBB.
pero nagawang saluhin ni Sakamoto ang bawat isang mini-bomb na tinapo ni Boiled at binalik ni Sakamoto lahat ito sa mukha ni Boiled. Sa isip ni Boiled ay hindi niya maintindihan kung bakit sobrang lakas pair ng greatest hitman of all time kahit na nakapagretiro na ito. Biglang kinausap ni Sakamoto si Boiled at sinabing isa siyang malakas na fighter. In-explain ni Sakamoto kay Boiled na hindi na siya tulad ng dati na palaging ginagamit ang lakas at galing para manakit ng mga tao. Pero simula nang nagkaroon siya ng pamilya ay nag-decide siya na gagamitin lang niya palagi ang kanyang lakas para protektahan ang mga taong minamahal niya. Habang sinusuntok ni Sakamoto si Boiled sa mukha ay sinabi niya sa kanya na ang pamilya niya ang mismong source ng kanyang lakas ngayon. Sa sobrang lakas ng impact ng mga sapakan ni Sakamoto at Boiled ay nagsisilipara na sila sa ere at umabot pa nga sila sa heights ng mismong Ferris wheel, kung saan meron pa silang naistorbong awkward na couple na nasa date. Dumiretso ang dalawa papasok ng isang empty unit at natigil nito ang awkward na attempt ng lalaki na halikan ang kanyang kadate na babae. Sa wakas ay nagkaroon na rin ng conclusion ang one-on-one battle ng dalawa at nagsimula ng manigarilyo si Boiled para mag-relax sa harapan ni Sakamoto na nabigo niyang talunin. Muling nanambalik ang respeto ni Boiled kay Sakamoto at sinabing tama parent siya ng sinabi kanina. Si Sakamoto ang epitome ng pagiging hard-boiled. Later that day, sa wakas ay nagising na rin si Aoi at nakita niya ang sarili niya sa isang bench sa park kung saan natutulog rin sa tabi niya si Hana. Paglingon niya sa kanan ay nakita rin niyang masarap ang tulog ni Shin na katabi ni Lu na mukhang sobrang nahihilo. At sa sakit ng ulo ni Lu ay nakasandal lang siya sa braso ni Shin habang tinutuluan siya ng laway. Nagising na rin si Shin nung maramadaman niya na hindi mapakali si Aoi na hinahanap at nagtataka kung nasaan na ang kanyang asawa. Nagulat ang babaeng staff ng Ferris wheel nung nakita niya ang unit na nasakyan ni Boiled at Sakamoto na bumaba ng rides ng gasgasan at duguan. Tinanong niya ang dalawa kung ano ang nangyari, pero sinabihan lang siya ni Boiled na nakakabastos ang pagtanong sa isang injured na tao kung paano siya nasaktan. Pero mali si Boiled dahil wala naman palang pakialam yung babae sa mga injuries nila at ang gusto lang niya ay ang magbayad ang dalawa sa damages na ginawa nila sa Ferris wheel. Malapit nang sumapit ang gabi sa Sugar Park at nagsisimula ng magdilim ang langit. Umamin si Boiled kay Sakamoto at sinabing wala talaga siyang palag sa kanya kanina. At dahil doon ay hindi na niya kakalabanin si Sakamoto ulit. Meron pa sanang sasabihin si Boiled kay Sakamoto habang bumibili ng pagkain sa isang food stall. Pero napansin niya na mukhang hindi na naman siya pinapakinggan ni Sakamoto just like old times. Kaya humingi na lang siya ng isang bun kasi mukha raw masarap yung kinakain ni Sakamoto. Hindi naman madamo si Sakamoto kaya binigyan niya si Boiled pero nagtaka naman si Boiled kung bakit ang binigay ni Sakamoto sa kanya ay yung may kagat na niya. Sinagot ni Sakamoto na dahil yung ibang buns ay para na sa pamilya niya. Habang kumakain ng bun, sinabi ni Boiled kay Sakamoto na nakukumpara niya siya kay Taro Urashima sa pagiging isang family man galing sa isang fairy tale. Napatanong naman si Sakamoto kung sino yun. Pero ang mas importante na sabi ni Boiled kay Sakamoto ay ang fact na isa siyang wanted man na may malaking bounty. Tinanong ni Boiled kung anong balak gawin ni Sakamoto tungkol doon dahil siguradong may iba pang mga Dondenkai assassins na dadating para sa kanya. Meron sanang sasabihing sagot si Sakamoto pero bigla siyang napatigil at nagulat sa nakita niya. Nasa harap na pala nila ang asawa niyang si Aoi at mukhang narinig niya ang kanilang conversation. Tinanong ni Aoi sa dalawa kung ano yung narinig niya tungkol sa pinag-uusapan nilang bounty, habang si Shin ay kinabahan dahil alam niyang mabibisto na sila, at sina Lu, Obiguro, at Hana ay nagkukulitan sa likod. Kitang-kita sa itsura ni Sakamoto na wala na siyang lusot at hindi na rin siya makapagsalita sa sobrang takot. Later that night, pumunta na sila sa park resto para mag-dinner, at dito na pinaupo ni Aoi ang mga lalaki para i-interrogate. Nagtataka naman si Boiled kung bakit kasama siya sa mga pinapagalitan. Meanwhile, nakikipaglaro lang sina Lu at Obiguro kay Hana na gustong kumain ng cotton candy. Sa wakas ay na-muster up na rin ni Sakamoto ang tapang na kailangan niya para umamin kay Aoi na merong price on his head at nakarami na rin sila ng mga tinalong mga assassins na pinuntahan siya. At kabilgang dito ang buong oras na nasa Sugar Park sila ngayong araw. Galit na tinanong ni Aoi ang asawa niya kung bakit hindi nila siya sinabihan tungkol dito. In Sakamoto's defense, nagsalita si Boiled at sinabi niya kay Aoi na minsan talaga ay hindi magaling ang mga lalaki pagdating sa pag-communicate ng mga bagay-bagay. In-explain ni Boiled na gusto lang naman ni Sakamoto na mag-enjoy si Aoi at si Hana sa park nang walang pag-aalala at takot. Sinabi pa nga niya na nakakamangha ang ginawa ni Sakamoto. Tinanong naman ni Aoi kung sino siya.
at nagpakilala si Boyle sa kanya bilang isang professional assassin. Kumunat ang noo ni Awi at lumabas ang mga ugat niya sa mata habang binabalaan si Boyle na tumigil na siya sa mga attempts niya patayin ang husband niya. Nagbow ng head si Boyle at sinabing, "Yes, ma'am." Nagsimula na namang magwala si Awi at tinanong niya sila kung bakit nila inisip na kaya nilang itago sa kanila ang katotohanan. Inexplain ulit ni Sakamoto na ayaw lang talaga niyang mag-alala pa si Awi at si Hana, pero merong pinaalala si Awi sa kanya na isang importanteng bagay. Nilabas ni Awi ang kanilang family rulebook at nakasulat dito sa Article 12 na bawal silang magtago ng sikreto sa isa't isa at bawal ring magsinungaling. Natakot na naman si Sakamoto dahil alam niyang may malalang consequence ang kasalanan niya. Habang si Shin naman ay ngayon lang nalaman ng tungkol sa rule na ito. Pero ngayon ay kalmado nang nagsalita si Awi at sinabi niya sa husband niya na wag na siyang magmukmok at gawin na lang niya ang dapat niyang gawin tungkol sa problemang ito. Nagtinginan ng masinsinan ng mag-asawa na tila meron na silang mutual understanding sa kung paano dapat nila i-handle ang situation. Matapos nito ay nagawa na rin ni Awi sa wakas na muling ngumiti dahil tapos na ang kanilang serious family talk. Sobrang bilis bumaliktad ng mood ni Awi at ngayon ay gusto na uli ng tatlong Sakamotos na magkasamang mag-enjoy manood ng parade sa park. Dahil dito ay na-impress si Boyle sa asawa ni Sakamoto at sinabi pang ang isa rin siyang hard-boiled na tao. Matapos ng ilang sandali ay humiwalay muna sa grupo ang apat na assassin sa isang tabi. Tinanong ni Shin si Sakamoto kung ano na ang balak niyang gawin para ma-solve ang kanilang problem. At sinabi ni Sakamoto na ang kailangan nilang gawin ay ang malift ang bounty sa ulo niya. Para kay Shin ay parang imposibleng magawa yun pero alam ni Sakamoto na kailangan lang nilang dumirekta sa source. Sinabi naman ni Obiguro na walang nakakaalam sa kanilang mga assassins kung sino ang tunay na mga tao pulling the strings sa likod ng association. Nabanggit naman ni Boyle na merong connections ang boss niya sa association kaya agad siyang sinabihan ni Shin na i-contact na niya agad ang boss niya. Nabastusan naman si Boyle sa pagkakasabi ni Shin. Nag-crack ulit si Sakamoto ng balikat habang nagde-decide na ang dapat nilang unang puntahan ay ang boss ng Don Denkai. Nag-proceed na si Shin sa pagtanong kina Boyle at Obiguro tungkol sa location ng kanilang boss. Ayon sa dalawa, most likely ay nasa headquarters ang boss nila pero wala silang clue kung nasaan yon. Nairita pa nga sina Shin dahil wala raw silang tulong, pero sabi ni Boyle ay hindi dapat sila umasa lagi sa kanila ni Obiguro. Matapos ang ilang sandali, habang pinapanood ng buong pamilya ang parade, sinabi ni Sakamoto kay Shin na okay lang ang lahat dahil may naisip na siyang idea. Kinabukasan ay nagpunta si Sakamoto sa Shinjuku kasama si Lu at si Shin. Bumalik na agad ang pagiging mataba niya matapos lang ng isang araw at mukhang nalungkot pa nga si Lu dahil dito, pero bago ang lahat, binanggit muna ni Shin kay Sakamoto na kakaibang pair sina Boyle at Obiguro. Pero sa isip ni Sakamoto ay masaya lang siya na hindi na nila kasama yung dalawang yun. Pumasok na ang tatlo sa isang marumi, secluded, at medyo masikip na alley kung saan sinundan lang nina Shin at Lu si Sakamoto hanggang sa maabot nila ang mga pababang hagdan kung nasan ang kanilang destination. Dumating na sila sa entrance ng isang video rentals at tumuloy na silang bumaba ulit ng hagdan para pumasok. Pagpasok nila ay binati agad sila ng shopkeeper na may kasamang babaeng assistant at sinabing, "Long time no see." Kumaway naman si Sakamoto. Sa isip ni Shin ay mukha lang namang isang regular na video rental store ang lugar na pinuntahan nila. Habang si Lu naman ay mukhang masaya sa dami ng mga good items na nakikita niya sa paligid. Nagtanong si Sakamoto kung meron ba silang available na latest movie tungkol sa Don Denkai at nagulat sina Shin at Lu dahil sobrang straightforward ng pagkakatanong ni Sakamoto sa kanya. Sinabi ng lalaki na sa tingin niya ay meron sila ng hinahanap niya sa may violence section. Agad na pinuntahan ni Sakamoto ang violence section para hanapin kung nasaan dito ang latest na Don Denkai movie. Nagulat si Shin nung makitang meron nga talagang Don Denkai movie dito at sinabi naman ni Lu na parang interesado pa nga siyang panuorin ito. Dito na nalaman ng dalawa kay Sakamoto na ang pinasukan nila ay isang special na lugar na kung tawagin ay information bank. Sari-saring mga information ang available dito at ang lahat ng information na nais mong bilhin ay binibente nila in movie form. Hindi maintindihan ni Lu kung bakit kailangan pang gawing movies ang mga information, habang nakumpirma naman ni Shin ang kanyang hinala dahil alam niyang wala nang nanunood pa ng VHS sa panahon ngayon. Pinapanta na sila ng babaeng assistant sa viewing room para mapanood na ang movie. May kasama pang snacks ang viewing room nila dito na parang mini theater. Nagsimula na ang pinapanood nilang movie at agad pinakita dito ang pinakabida ng movie na malamang ay ang boss nila. Pinakita rin dito na ang bilang ng mga members ng Don Denkai ay lagpas na ng 50. Sunod naman ay pinakita sa movie ang mismong building ng kanilang headquarters.
Tapos naman ay pinakita dito na namatayan ng close friend ang bida ng dahil sa kanilang trabaho. Nung natapos na ang movie, makikita natin na napaiyak nito si Lou sa ending, samantalang si Sakamoto naman ay nakatulog na at kakaubos lang ng pang-anim niyang bucket of popcorn. Habang si Shin naman ay parang isang movie critic kung makapag-comment sa details ng production, pagkalabas nila sa viewing room ay siningil na sila ng wapang 756,000 yen, sobrang mahal nito pero buti na lang ay meron pang natitirang savings si Sakamoto na galing pa sa dati niyang career. Tinanong naman nung lalaki si Sakamoto kung balak na ba niyang balikan ang dati niyang mundo, lalo na't mukhang mainit ang pangalan niya ngayon sa underworld. Sinabi ni Sakamoto sa lalaki na isa lamang random errand ang ginawa niya ngayon at wala naman siyang balak bumalik sa dati niyang career. Pero bago makalabas ng store sina Sakamoto ay sinabihan siya ng lalaki na mag-ingat dahil alam niyang baka may bumisita kay Sakamoto na mga dati nilang kaibigan. Tinanong naman ni Sakamoto ang lalaki kung ano ang ibig sabihin niya. Pero sinabi ng lalaki na hindi pa available ang movie tungkol doon kaya pinbalik na lang niya sila sa ibang araw. Dahil sa mga nalaman nilang mga information tungkol sa Don Denkai headquarters, mabilis nilang nahanap ang building nila, hangat maaari ay iiwasan nilang makipaglaban sa bago nilang stealth mission ng pag-infiltrate ng Don Denkai. Nagtataka naman ngayon si Lou kung bakit kinailangan pa nung dalawa na mag-costume ng parang black spy suit.